Pagkatapos ng labanan, napaisip ang ating bida, alam niyang napakalakas ng Sword Spirit Dragon kaya't kahit 7,000 taong gulang na demonyo ay hindi nito kayang talunin, at malamang pati 9,000 taong gulang ay matatalo rin dito, pansamantala namang humanga ang mga demonyo at dragon kay Moye. Kahit hindi ito ang tunay na mata ng Cloud Sea, dama ng ating bida na puno ito ng spiritual chi, kaya naisip niyang sayang kung hindi niya susulitin at sisipsipin ang enerhiya habang may pagkakataon. Iginiit naman ng kuneho na habulin ang kalbong buwiter dahil gusto nitong kumain ng inihaw na buwiter, ngunit pinigilan siya ng ating bida, dahil kapag umalis sila ay malalagay sa panganib sinanling siya. Naalala naman ng kuneho ang tungkulin niya na protektahan ang kanyang master, kaya nanahimik ito. Samantala, nagsimula ng magkulong sa pagkukultivate ang ating bida, dahil naroon si Moye. Alam niyang hindi maglalakas loob ang mga demonyo at dragon na lumapit, kaya't binili na niya ang kuneho na huwag siyang gambalain habang siya ay nag-eensayo. Habang nagkukultivate ang ating bida, napansin niya ang kakaibang liwanag at enerhiya. Nagtaka siya kung papasok na ba si Baichi sa yugto ng pagsilang o pagkamulat ng isang maturation stage. Agad namang nagpanik ang kuneho at sumigaw ng masamang balita, kaya nabitin at nainis ang ating bida dahil binalaan na niya ito na huwag siyang gambalain habang nag-eensayo. Nanginginig pa ang kuneho habang nagsasabi ng balita, kaya't napilitang itanong ng ating bida kung ano ang nangyari. Nagulat ang kuneho at agad na itinuro sa ating bida ang pagbabalik ng kalbong buwiter. Habang nag-iingay ito sa ulap, nagtataka naman ang ating bida kung ano ang sinasabi nito. Galit na galit ang kuneho at iniisip na tumawag ng kakampi ang kalbong buwiter para ipaluhod sila at mag-sorry, ngunit buo ang paniniwala ng ating bida na hindi pa rin ito natuto sa leksyon. Kaya't iniutos niya kay Moye na lumaban at ipakita ang tunay na lakas. Kaagad naman sumunod si Moye, kaya hinabol niya ang kalbong buwiter. Nagsisigaw naman ang buwiter ng quack na tila humihingi ng saklolo. Tuwang-tuwa naman ang kuneho at gusto pa itong hulihin para gawing inihaw na buwiter. Ngunit napansin ng ating bida na may mali, kung totoong may kakampi ang kalbong buwiter, bakit pa ito humihingi ng tulong? Dahil dito, agad niyang ipinatawag pabalik si Moye. Sa gitna ng ulap, lumitaw ang nagbabantang pulang mga mata kasabay ng malakas na enerhiya, na nagpatunay na may mas malaking panganib na paparating. Habang umiiyak ng saklolo ang kalbong buwiter, bigla itong kinain ng isang napakalaking nilalang mula sa ulap. Nagulat ang kuneho at natatawang sinabi na napakabobo ng ibon dahil kinain ito ng mismong kakampi na tinatawag niya. Samantala, seryoso ang ating bida nang makita kung ano ang lumitaw, isang 9,000 taong gulang na demonyo, ang Scarlet Scale Python, kasabay ng nakakakilabot na huni nito, bamalat ang makapangyarihang enerhiya sa langit at lupa. Nang makita ng kuneho ang higanteng halimaw, agad nitong naalala na ito ang demonyong muntik nang makasakit kay Chiwen kagabi, galit na galit itong sumigaw, hinihikayat ang ating bida na labanan agad ang Python. Kalmado namang sumagot ang ating bida at inutusan si Moye, sabay bunot ng kanyang naglalagablab na sandata, mula rito, isang dambuhalang espada ng apoy ang bumagsak mula sa kalangitan. Ngunit hindi nagpatinag ang Scarlet Scale Python, agad nitong sinakmal ang espada ng apoy at binasag gamit ang kanyang matitibay na pangil, nagpakita ng nakakatakot na lakas. Matapos mabasag ang espada ng apoy, agad gumamit ang ating bida ng mas makapangyarihang teknik, ang Nine-Chain Sword, mula sa kanyang kamay, lumabas ang naglalagablab na espada na may kasamang 9 na gintong kadena na kumikislap ng apoy. Galit na galit ang Scarlet Scale Python at nagsisigaw ng malakas na his, ngunit agad siyang binalot ng nag-aapoy na mga kadena, kahit nagpupumiglas, patuloy itong pinalilibutan ng nagkakakuryenteng kadena na unti-unting pumipigil sa kanyang paggalaw. Ngunit sa kasamahang palad, madali lamang nasisira ng Scarlet Scale Python ang mga ibang kadena ni Moye. Napagtanto ng ating bida ang laki ng agwat ng lakas, si Moye ay madaling tinalo ang Firecrest Gold Vulture, pero ang Scarlet Scale Python ay nananatiling buo kahit matapos ang kanyang mga atake, namangha siya na ang isang 9,000 taong gulang na demonyo ay napakalayo ng lakas kumpara sa isang 7,000 taong gulang na nilalang. Kasunod nito, bumuga ng nakakakilabot na enerhiya ang Python at sinubukang lamunin si Moye. Ngunit habang pumapasok ito sa bibig ng halimaw, nagpatuloy sa pagningning at pag-uga ang espada, tanda na hindi basta-basta ito masisira o malulunok. Nagulat ang ating bida nang ipaalam ni Moye na ang tiyan ng Scarlet Scale Python ay walang hanggan, kahit basagin mula sa loob ay imposibleng makatakas, kaya napagtanto niya na kailangan itong wasakin mula sa labas.
Nagulat naman ang kuneho at tinanong kung paano nalunok ng halimaw ang espada. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida na wala silang ibang pagpipilian kundi humingi ng tulong sa kanyang master. Pagkatapos nito, naramdaman ng ating bida ang kakaibang enerhiya na bumaba mula sa kanyang spirit domain. Sa gitna ng liwanag, lumitaw ang makapangyarihang presensya ni Bai Chi na ngayon ay umangat na sa mas mataas na antas ng kapangyarihan. Namangha ang ating bida at hindi makapaniwala na tumaas ang lakas ni Bai Chi, samantala, kumikislap ng asul na enerhiya ang palad ng ating bida habang tinatawag niya ang pangalan nito. Mula sa ulap ay lumitaw ang Maladragon na anyo ni Bai Chi na may malamig at nakakatakot na aura, buong tiwala siyang ipinagkatiwala ng ating bida sa laban. Kaagad naman bumuo ng dambuhalang yelo si Bai Chi, kasabay nito, lumipad si Bai Chi sa himpapawid at inilabas ang kanyang kapangyarihan na nagyayelo. Nabigla ang mga halimaw at natakot, kaya't nagsigawan silang tumakbo palayo. Sa gitna ng kaguluhan, ipinamalas ni Bai Chi ang kanyang kakayahang Icy Frost, kung saan ang malamig na enerhiya ay nagpalibot sa lahat. Dahil dito, inatake na ni Bai Chi ang Scarlet Scale Python. Sinubukan naman pigilan ito ng Scarlet Scale Python, ngunit hindi naman ito na nagtagumpay. Dahil dito, unting-unti na nagyayelo ang katawan ng Scarlet Scale Python. Habang pinagmamasdan ng ating bida ang laban, nasabi nito, nagising na si Bai Chi mula sa pagkakatulog at mas mabilis itong nag-advance kaysa inaasahan, ang buong katawan nito ay nababalutan ng makakapal na kristal na yelo na naglalabas ng nakakakilabot na lamig. Sa labas, natuwa ang ating bida dahil ang dambuhalang python ang magsisilbing panukat sa bagong lakas ni Bai Chi. Sa isang mabilis na galaw, lumipad si Bai Chi sa himpapawid, kumikislap ang mga madaming yelo sa paligid habang unti-unti nitong ipinapakita ang kanyang nakamamanghang kapangyarihan sa Scarlet Scale Python. Dahil dito, buong-buo itong sinalo ng Scarlet Scale Python, at nagkaroon din ito ng pinsala sa kanyang katawan. Nainis naman dito ang Scarlet Scale Python kaya umatake ito ng kanyang buntot kay Bai Chi, habang inahanda nito ang kanyang malakas na atake. Pinakawalan ng Scarlet Scale Python ang Tornado Blast kay Bai Chi, ngunit madali lamang itong naiwasan ni Bai Chi na napakabilis, at nag-iwan pa nga ito ng kanyang after image. Inutusan ng ating bida si Bai Chi na pakawalan ang kanyang Icy Dust. Agad itong ibinuga ni Bai Chi at tumama sa Scarlet Scale Python, dahilan para magyelo ang katawan ng halimaw. Pagkatapos, sumenyas ang ating bida at sinabi kay Moye na yun na ang tamang oras. Sa loob ng tiyan ng python, kumilos si Moye at pinutol ito mula sa loob. Mabilis namang umatake si Bai Chi mula sa labas, tinamaan ng yelo at apoy ang halimaw, at naputol na ang ulo nito. Halos wala ng laban ng Scarlet Scale Python sa pinagsanib na atake nila. Kasabay nito, kahit wala ng ulo ang Scarlet Scale Python, patuloy pa rin itong gumagalaw at pilit na tumatakas. Galit na sumigaw ang kuneho at inutusan na huwag itong palayain. Agad namang lumipad si Bai Chi at pinalibutan ng naglalakihang yelo ang paligid. Hinaharangan ang daan ng Scarlet Scale Python, bumagsak ang mga higanteng kristal ng yelo sa harap nito, dahilan para mapigilan ang pagtakas ng sugatang python. Kasabay nito, inatake ito ni Moye, at nakuha nito ang kaliskis ng Scarlet Scale Python, at tuluyan na itong nakatakas. Sinabi ng ating bida na hindi na nila kailangang habulin ang Scarlet Scale Python dahil nakuha na nila ang pinakamahalagang bagay mula rito, ang kaliskis. Mas mahalaga raw na protektahan nila ang Spiritual Eye of the Cloud Sea. Napansin din niya na si Bai Chi ay umabot na sa Middle Monarch level, kasama si Moye, mayroon na siyang 2 dragon pets na parehong nasa ganitong antas. Pinuri niya si Bai Chi bilang White Dragon. Gayunman, ipinaliwanag niya na si Moye ay magagamit lamang ng buo ang lakas ng Middle Monarch kapag lubos na itong nagising, kailangan pa raw niya itong sanayin para mas magkasundo sila. Sa huli, sinabi ng ating bida na magsisimula sila sa pagsasanay gamit ang paglipad sa espada. Makalipas ang ilang sandali, nagsanay ang ating bida sa pagsasanay nito sa kanyang espada. Maraming beses itong nagkamali, at lagi itong nahuhulog kay Moye. Makalipas ang 2 araw, malapit nang matapos sinanling siya sa kanyang pagsasanay. Nakita ng ating bida na tapos na sinanling siya kaya inanyayahan niya si Moye na bumaba. Ngunit biglang sumugod si Moye ng napakabilis kaya natarante siya at napasigaw na huwag masyadong magmadali. Samantala, sinabi ni Nanling siya na halos maubos na ang kapangyarihan ng Lamp Jade at kailangan na nilang umalis sa Cloud Dragon Kingdom. Habang nagsasalita siya, biglang bumagsak mula sa itaas ang ating bida na hindi napigilan ang pagbagsak.
Diretsyong bumangga siya at sumadsad ng malakas, dahilan para umalingaw ang ingay ng pagbagsak. Dahil dito, bumagsak ang ating bida kay Nanling siya, habang dikit na dikit ang katawan nila sa isa't isa, habang namumula si Nanling siya, pinagmumura niya ang ating bida dahil sa kamaniyakan nito. Nakita naman ito ng kuneho, kaya tinakpan nito ang kanyang mga mata dahil masyadong araw itong nakakahiya. Kasunod nito ay malakas siyang sinipa ni Nanling siya palabas, dahilan para lumipad ang ating bida ng palayo habang sumisigaw ng sakit. Makalipas ang ilang sandali, masayang nagbabad sa mainit na paliguan ang ating bida at nakapagpahinga na ito ng maayos. Bigla siyang nagulat nang pumasok ang kanyang ama nang hindi kumatok, mabilis niyang tinakpan ng sarili at napasigaw. Galit na sinabi ng kanyang ama na, akala ba niya ay babae ang pumasok? Ipinaliwanag ng ating bida na galing siya sa Cloud Dragon Kingdom at balak sanang dalawin siya pagkatapos maligo. Ngunit hindi siya pinatapos ng kanyang ama, kaya nasuntok ito sa kanyang ulo, at agad nitong sinabi na may mahalagang balita siyang sasabihin, dahil sa gulat, napasubsob ang ating bida sa tubig. Nang tanungin niya kung mabuti o masama ang balita, ipinaliwanag ng kanyang ama na ang Lichuan Continent ay ginawang isang kaharian, at ngayon ay tinatawag na itong Lichuan Kingdom. Nagulat ang ating bida at agad na naisip na si Yanzi marahil ang naging reyna ng Lichuan Kingdom, agad niyang tinanong kung nasaan ito. Ipinaliwanag ng kanyang ama na hindi pinili ni Yanzi ang maging reyna, sa halip, siya ang naging Grand Counselor, habang ang isang general na nagngangalang Cheng ang naging hari. Nagbalik tanaw ang ating bida at naalala na si General Cheng ay isang matapat at pinagkakatiwalaang tauhan ni Yanzi, na pagtanto rin niya na sa isang banda, mas makapangyarihan pa ang Grand Counselor kaysa sa hari, kaya masasabi niyang tama ang naging desisyon ni Yanzi. Nagulat ang ating bida at agad na nagtanong sa kanyang ama kung ano ang problema. Ngunit ngumiti lamang ang ama at masayang sinabi na wala naman, bagkus ay ipinagmamalaki pa siya bilang kanyang anak dahil sa kanyang lakas, sabay palakpak. Napabuntong hininga ang ating bida at naisip na lubos nang nasira ang kanyang imahe dahil sa nangyari. Kinaumagahan, sa lawa ng Zhou clan, nakahiga at nagpapahinga ang ating bida sa bangka, naisip niya na maayos na ang lahat, ngunit nakakalungkot na hindi dumalo si Yanzi sa coronation, kaya't naisip niyang kailangan na niyang bumalik sa Lichuan Continent. Biglang bumangga ang isa pang bangka, at nakita niya si Miss Nan, masaya niyang binati ito at tinanong kung nandoon din ba siya para maglibang. Tahimik na nagtanong ang ating bida kung may bumabagabag ba kay Miss Nan, ngunit agad itong sumagot ng wala. Ipinahiwatig ng bida na dahil hindi dumalo si Yanzi sa koronasyon, maaari na silang bumalik sa Lichuan Continent sa mga susunod na araw. Ngunit sinabi ni Miss Nan na nais muna niyang maglakbay at hindi pa siya babalik. Nagulat ang ating bida, ngunit ngumiti at pinaalalahanan siya na mag-ingat kung sakaling mag-isa niyang tutuklasin ang Jiting Continent. Tinanong ng ating bida si Miss Nan kung saan ba niya gustong pumunta at inalok pa itong magmungkahi siya ng ilang lugar. Sumang-ayon si Miss Nan at hinayaang siya ang magbigay ng suhestyon. Ipinaliwanag ng ating bida na maaari siyang pumunta sa Shuihei Kingdom kung saan matatagpuan ang napakaraming paru-parong sumasayaw sa nyebe. Maaari rin naman siyang dumiretso sa Mang City, isang lungsod na nasa hangganan ng Nihai. Habang naglalakad sila, napansin ng ating bida si Nanling siya na busy itong nagbabasa. Dahil dito, nagulat ang bida at hindi maintindihan ang nangyayari. Iniisip niya na iisa lang ang katawan na pinaghahatian ng dalawang kaluluwa, pero bakit parang may dalawa silang katawan? Napagtanto niya na alam na pala ng babae ang lahat ng nangyayari. Naramdaman ng bida na may mali sa taong nasa tabi niya, at nang tanungin niya ito, nakumpirma niyang si Yanzi nga iyon. Nagulat siya at nainis sa sarili dahil hindi niya agad nakilala ang sarili niyang asawa. Nagulat si Zuming lang kung bakit hindi siya sinabihan ng kanyang asawa na nagkamali siya ng pagkilala, iniisip niya kung sinusubok ba siya nito. Buti na lang daw at hindi siya lumampas sa linya, dahil muntik na siyang mapasubaw sa mas delikadong sitwasyon kaysa sa lumaban mag-isa laban sa maraming tao. Tinanong siya ni Yanzi kung ayaw ba talaga niyang sumama ito, pero agad niyang itinanggi at sinabing sobra lang siyang natuwa. Pagkatapos, sinabi ni Yanzi na kakausapin muna niya si Lingsha at saka na lang sila mag-uusap muli. Makalipas ang ilang sandali, sumigaw si Fang Nianya na may gulo, at nagulat ang bida. May nagsabi na nag-aaway daw sina Yanzi at Nanling siya kaya pinapupunta siya para tingnan. Nagduda ang bida kung nakikinig lang ba si Fang Nianyan sa usapan ng dalawa. Pero agad itong umiwas, sinabing dumaan lang siya at may iba pa siyang gagawin, kaya mabilis siyang umalis.
Nag-isip ang ating bida tungkol sa alitan ni Yanzi at Nanling siya. Napansin niya na tila wala namang problema kay Xinghua, kaya baka si Yanzi lang talaga ang may hindi pagkakasundo kay Ling siya. Habang papaalis si Fang Nianyan, pinigilan naman siya ng ating bida, dahil may sasabihin nga raw ito. Ngunit alam na ito ni Fang Nianyan kaya sinabi niya na kaya pa bago-bago ang ugali ni Nanling siya ay dahil may dalawang kaluluwa ang naninirahan sa kanyang katawan. Doon naalala ng bida ang sinabi ni Fang Nianyan na nag-aaway sina Yanzi at Nanling siya. Habang nag-iisip si Fang Nianyan, bigla siyang tumakbo para tiyakin kung si Nanling siya nga ba ang sangkot. Ngunit nadapa siya at aksidenteng nabangga si Yanzi. Nagtanong siya kung si Yanzi nga ba yun, at nang makumpirma, agad niyang sinabi na iiwan na niya silang dalawa. Lumapit si Yanzi sa bida, at napansin itong tila malungkot ang itsura ni Yanzi. Tinanong niya kung nag-away ba sila ni Nanling siya, ngunit sagot ni Yanzi, ganoon na talaga ang karaniwan nilang pakikitungo sa isa't isa kaya nasanay na siya. Pagkatapos, seryosong sinabi ni Yanzi na may pabor siyang gustong ipagawa sa kanya. Nalito si Zuming lang at tinanong kung ano ang magagawa niya para makatulong. Ipinaliwanag ni Yanzi na alam na siguro ng ating bida na siya at si Xinghua ay iisang katawan lang ang pinaghahatian, kaya't hindi niya palaging makokontrol ang katawan. Dagdag pa niya, si Xinghua ay walang kakayahang ipagtanggol ang sarili, at iyon ang dahilan kung bakit siya nadamay at napahamak sa Eternal City. Naisip ni Zuming lang na totoong hindi si Yanzi ang kasama niya noong gabing yun. Ngunit ipinaalala sa kanya na huwag nang isipin pa yon, dahil ang mahalaga ay si Yanzi ang laging nasa tabi niya, mula sa Silkworm Breeding House, sa Ancestral Dragon City, hanggang sa paglalakbay pabalik ng Rangu City. Tinanong siya ni Yanzi kung ano ang iniisip niya, ngunit sinabi ng bida na huwag mag-alala dahil iingatan niya ang kanyang sekreto. Sagot ni Yanzi, nagtitiwala siya sa kanya. Napansin naman ng ating bida na malamig at mahina ang kamay ni Yanzi, at inusisa kung totoo bang hindi pa siya tuluyang nakaka-recover sa kanyang pinsala. Bigla na lamang nang hina si Yanzi at nawala ng malay sa kanyang mga bisig. Nataranta ang bida at tinawag siya ng paulit-ulit sa pangalan nito. Makalipas ang ilang sandali, si Yanzi ay nakahiga na walang malay. Sinabi ni Ginoong Koi na ang sanhi nito ay sugat sa kaluluwa. Dagdag pa niya, hindi ito nagagamot at hindi na rin siya tatagal. Nagtanong ang bida kung ano talaga ang nangyari kay Yanzi. Ipinaliwanag ni Ginoong Koi na gumamit siya ng kapangyarihang hindi niya dapat ginamit. Sinabi naman ni Nanling siya na lumabas ang katotohanan, ang pinsala ay bunga ng pagsunog at paghahain ng kaluluwa. Dahil dito, nakumpirma ni Ginoong Koi na sila nga ay mga inapo ni Shenji. Nagulat ang lahat nang marinig ito, lalo na ang bida. Ipinaliwanag ni Nanling siya na minana nila mula sa kanilang ina ang isang lihim na teknik. Sa pamamaraang ito, maaari nilang sunugin at ialay ang kanilang kaluluwa sa langit at lupa kapalit ng banal na kapangyarihan. Dito rin nabunyag na si Li Yanzi ang gumamit ng teknik na ito upang talunin ang Rui Kingdom. Ngunit kapalit ng tagumpay, napinsala ang kanyang kaluluwa, dahilan ng matinding hirap at sakit na kanyang dinaranas ngayon. Sinisi ng ating bida ang kanyang sarili, iniisip na dapat ay nanatili siya sa Lichuan Continent upang tulungan si Yanzi sa pakikipaglaban-laban sa Rui Kingdom. Ngunit pinigilan siya ni Nanling siya at sinabi na huwag niyang sisihin ang sarili. Ipinaliwanag nito na kung hindi siya nanalo ng unang pwesto sa kompetisyon ng kanilang angkan, baka ibang puwersa ang nakaangkin sa Lichuan Continent. Sa ganoong sitwasyon, kahit natalo ni Yanzi ang Rui Kingdom, mas lalo pa sana siyang nagdusa. Sinabi ni Ginoong Koi kay Zuming lang na tama si Nanling siya, at hindi siya dapat mag-alala, marami pang kayamanang pambihira sa mundo, at may paraan para mapunan ang kahinaan ng kaluluwa ni Yanzi. Agad namang nagtanong ang ating bida kung ano ang paraang tinutukoy niya. Ikinwento naman ni Nanling siya na sinabi ng kanyang lola na kapag ginamit nila ang soul burning at sacrificing technique, kailangan nilang matagpuan ang ancient divine lamp jade upang mapunan ang nawalang bahagi ng kanilang kaluluwa, kung hindi sila aabot ng edad na 25. Nag-alala si Zuming lang at agad na naisip na wala ng oras na dapat sayangin, kaya kailangan niyang hanapin ang jade sa lalong madaling panahon. Ngunit ipinaliwanag ni Nanling siya na hindi ito ganoon kadali. Isinakripisyo pa ng kanyang ina ang sariling buhay upang manatili ang kanilang mga kaluluwa kina Yanzi at Nanling siya. Kung noon pa lumitaw ang Divine Lamp Jade, baka hindi na sana namatay ang kanyang ina. Dagdag pa niya, marami na siyang nilakbay na ipinagbabawal na lugar sa mga nakaraang taon,
Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya natatagpuan ang jade sa buong Lichuan continent. Sinabi din ni Ginoong Koi na natural lamang na hindi natagpuan ni Nanling siya ang Ancient Divine Lamp Jade. Ayon sa mga balita, ang jade na ito ay orihinal na pag-aari ng Divine Dragon Sect at hawak noon ni Shenji, ang taong kumokontrol sa Ancestral Dragon. Ngunit nang mabuwag ang Divine Dragon Sect, nahati ito at naging iba't ibang puwersa gaya ng Purple Forest Sect, Black Dragon Palace, Ancient Dragon Palace, Divine Mortal Academy, at Dragon Tamer Academy. Nahati rin sa maraming piraso ang Ancient Divine Lamp Jade, at ang bawat bahagi ay naging pinakamakapangyarihang sagisag ng mga puwersang iyon. May ilang kaharian na nabuhay ng libu-libong taon ang ginamit ang mga pirasong ito bilang Imperial Jade Seals, tanda ng pinakamataas na kapangyarihan at pagiging hari.